para i-celebrate yung Passover, Pasqua. Kasi ang Pasqua actually is also one-week celebration from last Tuesday until this Tuesday. So, ito yung Sabbath day also for the mga Jews. We have a visitor who is a Jew that we met as a baker, Mr. Mikael. Can you please stand up and okay, and his wife, Christine? Yeah. Si Christine na, kababayan natin. Tapos, isang araw lang, parang God gave me in my heart the vision to be connected to Israel. And here he is today. Okay. So before we start our celebration for our Passover, we'd like to start with a song, Let the Weight of Your Glory Fall. Remember that the Passover in this time was when the Israelites were taken out of Egypt. This is the day we commemorate about it, we remember it. And this is also the time that we have to remember why we are taken out of Egypt, is to see the glory of God. And the glory of God means who He is. It's how He revealed Himself during the Exodus from Egypt. So that's why our song is, Let the Weight of Your Glory Fall. Okay. Itutuloy lang natin yung inumpisahan natin last time yung Exodus. Pero hindi na i-jump na natin para itigil natin sa situation or celebration for today. Exactly ano ba yung pinagdiriwang natin ngayong araw na ito? Okay. Noong Friday, actually, ang calendar natin ay mali. Ang sineselebrate natin na araw din ay mali din. No? There's no such thing as Maundy Thursday and Good Friday. Okay? There's no such thing. It's actually a human creation. Okay? Dahil noong Thursday, wala naman talaga nangyari. At Friday, actually, sa gabi na ng Friday, sunset, last week. Yung sunset ng Friday, doon, before mag-sunset ng Friday, Jesus was already dead. Yeshua was already dead. Dahil Sabbath din, pag-sunset, Sabbath na. So, minagaling nila, i-prepare yung katawan ni Yeshua para mailagay na sa loob ng libingan para tapos na sila to go back home to celebrate the Sabbath. Okay? So, nung nilibing na si Yeshua, umuwi na sila to celebrate the Sabbath. Ang Sabbath nila, actually, yan yung time din ng Passover dahil yan din yung araw na pininturahan nila yung pinto ng dugo. At yun din yung araw na naligtas sila doon sa kamatayan ng mga firstborn. Okay? So, yun yung time din na sineselebrate nila dahil nangyari sa kanila sa Egypt yung panahon ni Moses. Okay? So, same araw yun. Okay? Pero yung araw na yun is actually called Passover ng mga Hebrews or Israelites nung panahon ni Moses. At yun din ang araw na nilibing na si Yeshua. Okay, so namatay siya before Sabbath. Nilibing siya nung bago mag-Sabbath, tapos Sabbath, tapos actually, hindi naman nakasulat sa Bible, tingnan nyo mabuti kung kailan siya nabuhay ulit. All the while, we think that is Sunday. But Sunday morning, when Mary Magdalene went there, his body was no longer found. It did not say what time and what day he has risen. Pero automatic, it's on the third day, meaning after sunset. Remember, in the Jewish calendar, it's always evening first, then morning. So, before Friday siya namatay,
Friday siya, nandun sa loob ng libingan. After Friday ng sunset is already the third day, kaya yun ang sinasabi, on the third day, he will rise again. Okay? So, kailangan maging very clear din tayo based on the Bible kung ano talaga yung sequence. At yun yung sineselebrate ngayon is actually yung Passover ni Moses nung naligtas sila, nailabas sila out of Egypt. Kasi yung nangyari sa kanila sa Egypt ay pareho rin sa buhay natin, kaya kailangan natin si Yeshua para magkaroon din tayo ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay hindi yung pag naniwala ako, tapos na. Dito natin makikita sa pag-aaral natin ngayon kung anong ibig sabihin na bakit kailangan mamatay si Yeshua para sa atin. At pagkatapos natin tanggapin yun, ano ang kasunod? Basahin natin, umpisahan natin sa Exodus chapter 14, verse 4. Ito yung nakaalis na sila nga, tandaan natin, Friday ng sunset, no? Pininturahan nila yung pinto, nag-celebration sila sa bahay, naghanda ng kakainin, yung huli nilang kakainin bago sa kanilang paglikas. Yan yung Passover ng Friday. Yan din yung araw na nasa libingan na si Yeshua. Okay. So, after that, nakatakas na sila. Nakalabas na. Okay. Noong paglabas, ito na ang mangyayari kasunod. Basahin natin. Kaya hahayaan kong magmatigas ang puso ni Pharaoh at yan na hahuli niya sila at magkakaroon ako ng kaluwalhatian sa ganang akin sa pamamagitan ni Pharaoh at ng lahat ng kanyang hukbong military at yan na makikilala ng mga Egyptyo na ako ay Yahweh at gayon na ang ginawa nila. Tuwing ganitong araw, ito yung isang linggo ng pagdiribang ng Passover. Itong araw na ito yung pinabasa sa lahat ng sinagog ng Israel, ng Diyos, sa lahat ng sinagog sa buong mundo. Kaya si Mikael, pupunta siya sa sinagog nila dito sa Makati, at ito rin yung babasahin nila. Okay? So, nakikisabay din tayo sa kanilang celebration. Okay? Ngayon, dito pinapakita na nakatakas na sila eh. Pero ang paalam lang nila kay Pharaoh, 3 araw lang sila magbabakasyon. So, Friday, hindi yun. Friday, Saturday, Sunday. Di dapat, nakabalik na sila, di ba? Kaso, syempre, di na sila bumalik. Nakatakas na sila eh. Ngayon, dito, hinabot sila ulit. Ito talaga, tandaan nyo, sino ang may hawak ng puso natin natin? Dito natin makikita. Okay? Si Elohim, pinatigas niya yung puso ni Pharaoh. Okay? Bakit? Kasi, parang sobrang dali lang, no? Para sa mga Israelites, nagpintura lang sila ng dugo. Tapos na. Parang ako, tanggapin ko dugo ni Yeshua, tapos na ba? Yung, naniniwala ako na namatay siya para sa akin, tapos na ako. I'm free. Ganun na lang kayo. Dito pinapakita ni Yahweh, Elohim, na hindi ganun lang yun. Dahil kailangan, pag ganun lang nangyari, tandaan nyo, sa lahat nangyari sa buong buhay ng kahit sino, sa buong humanity, itong Exodus is the greatest miracle of all time. There is no miracle more significant than the Exodus. Dito, pinakita yung sinasabing kabot, yung glory, yung kaningingan ni Elohim dito sa Exodus.
Kasi kailangan napaka-significant ito. Kasi up to today na generation, sa sobrang lakas ng impact niya sa buhay ng tao, especially ng mga Hudyo, naalala pa nila hanggang ngayon. Si Mikael is not a believer of Yeshua. He is a Jew. He is not a Messianic Jew. He is a Judaizer. But till today, how many years ago is this? 3,500 years ago. Sinabi niya, naligaw-ligaw na siya. Nalimutan niya na yung Torah. Pero babalik at babalik sila. Dahil ito yung pinaka-important sa buhay nila na natutunan nila since pinanganak pa lang sila. So one of these days, kahit magloko-loko sila, babalik-balikan nila yan. Katilan mo siya, kailangan pumunta siya sa synagogue para basahin ito ulit. Kaya ito napaka-importante sa kanila. At huwag natin kalimutan saan tayo nanggaling. At huwag natin makalimutan din, galing din dito si Yeshua. Hindi natin pwedeng palitan ng history. He is a Jew. He is a Jew. Yeshua is a Jew. And we cannot change that. We cannot change history. Kahit ano pang explanation nyo, sabihin nyo, He is a Jew. And He believes in this. So, dito, kailangan may mangyari pa kasi sobrang easy naman yun kung pinturahan nila ng tubo, tapos na sila, nakatakas na sila, tapos na. Ganun na lang pa yun. Para sa'yo, malilimutan mo rin kaagad yun. There must be something more miracles that is so strong, they will never forget it in their lifetime. In generations to come also. Kaya dito makikita mo, the reason why something has to happen after, dahil kailangan makita yung sinasabi dito ng kaluhalhatian. Yung tinanong ko sa kanya, how do you pronounce it? Sabi niya, kabod. Okay, ibig sabihin, next slide, yung kabod, ibig sabihin yung bigat niya. Kaya yung kanta na natin kanina, let the weight of your glory fall. Yung bigat. Nararamdaman ba natin yung bigat ni Yahweh Elohim sa atin? Nararamdaman ba natin yun? Dahil yung bigat na yun, lumalabas yung tunay na pagkatao ni Elohim. So, sa kwento, na susunod na kwento, dito natin makikita ang tunay na pagkatao ni Elohim. Anong uring Panginoon siya? Anong dahilan kung bakit niya tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Anong dahilan? Dito natin makikita sa kwento ng pagtakas ng mga Israelita sa Egypto. Okay. Babalikan natin. Anong dahilan kung bakit kailangan ilikas ang mga Israelita sa Egypto? Bakit? Ha? Promised land. Bakit nasaan sila? Nasa promised land pa sila ngayon? Hindi. So, yun yung dahilan kung bakit sila kailangan tanggalin sa Egypto, idala sa promised land. Okay. Very good. So, ngayon, bakit kailangan silang ibalik sa promised land? Bakit? Very good. Promise kasi ni Elohim kay Abraham na pinasa niya kay Isaac, na pinasa niya kay Jacob. Tama. Ngayon, anong kahalagahan nitong pangakong ito? Itong tipan na ito? Dahil lahat ng bagay ay tungkol sa tipan. Okay. Una, gusto kong i-correct din. Mali pala pag sabihin natin bagong tipan at lumang tipan. Bagong tipan is old
Ang akala natin, Old Testament is bagong tipan. New Testament is, Old Testament is lumang tipan, New Testament is bagong tipan. Wrong. Dahil ang New Testament is not about bagong tipan. Malalaman natin, ito yung magiging series of lesson and study natin dahil dito sa Exodus. Dahil ang bagong tipan ay bagong covenant, new covenant ay bagong tipan. Ang New Testament has nothing to do with the new covenant. Totally no connection at all. So, dapat ang tawag sa kanya, bagong testamento. Dahil testamento siya ng mga apostle. Alagad ni Jesus, ni Yeshua. Kaya dapat ang tawag natin, bagong testamento. Hindi bagong tipan. Bagong testamento. Okay. Ngayon, sinabi natin na kaya nilikas ni Elohim ang mga Israelita mula Egypto ay dahil doon sa tipan na binigay ni Elohim kay Abraham. Okay. So, babalikan natin dahil sinabi rin ni Elohim kay Moses bago pumunta si Moses, kinausap ang Pharaoh para ilabas ang mga Israelita. So, mababasa natin ito sa Exodus chapter 6 verses 2 to 8. Tagalog. Basahin natin. Sinabi ng Diyos kay Moses, "Ako si Yahweh, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan. Ang lupain tinirahan nila noon bilang mga daluhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Egyptyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Itutuloy ko kayo aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At nakikilala ninyo ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Dadalhin ko kayo sa lupain ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. At yun ay ibibigay ko sa inyo, ako si Yahweh." Sinabi ito ni Moses sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapan kanilang dinaranas. Okay. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng tipan? Covenant, di ba? Anong ibig sabihin ng covenant? Ano siya? Ano siya? Ha? Ano siya? Kasunduan. Ha? Isa siyang kasunduan. So, ang tipan ay tungkol sa dalawang partido. Yung tinatawag na husband at yung tinatawag na wife. So, it's a husband and wife relationship. So, ibig sabihin, ang husband ay ang ating Elohim at tayo yung bride. So, ang tipan ay tungkol hindi sa laman nung nasa loob, hindi yung mga kautusan na nasa loob, kundi yung relasyon sa gitna ng dalawang partido. Yung husband at saka yung bride. Okay. So, nung binigay yan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob,
May binigay na pangako si Abraham ay si Elohim sa kanila. Kung ikaw, Abraham, ay sumunod dito sa kautusan, ito ang matatanggap. Diba? May blessing. At pag hindi, meron din sumpa. Pag hindi ka sumunod, may curse. Kaya makikita mo yung buhay ni Abraham, sample yan ng buhay din natin sa isang tipan. Pag sumunod si Abraham, siya ay umuunlad, siya ay nabibless, siya ay umayaman. Pag once hindi siya sumunod, pababa ng pababa siya hanggang sa pumunta siya sa Egypto rin. Kasi yun yung picture pag bumaba ang buhay, nandun ka sa Egypto. Pagka naging masunurin siya, akyat na naman siya papunta doon sa pinangakong lupa. Pag di na naman siya sumunod, so yun yung cycle. Sumunod ka sa tipan, ikaw ay bibigyan ng biyaya. Pag hindi ka sumunod, ikaw ay makakatanggap na sumpa. So, naging cycle yun. Pangako, sumpa. Pangako, sumpa. Blessing, curse. Blessing, and curse. So, makita natin sa buhay ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Cycle lang yun. So dito, nakikita din natin na binabalikan ulit ni Elohim yung kanyang role doon sa pangako niyo. Doon sa tipan na yun. Okay? Maintindihan niyo kasi paulit-ulit ko itong i-explain sa next sessions natin ng mga Torah. Para maintindihan ng bawat isa, ba't ba tayo nandito? Bakit ba si Jackie pinipilit niya na mag-Torah tayo, aralin natin ulit itong mga lumang tipan, wala pa tayong bagong tipan, bagong testamento, iba sa bagong tipan. Bakit kailangan paulit-ulit kung iniikot-ikot yun? Dahil kailangan natin maintindihan, bakit tayo nandito? Bakit tayo pinili ni Elohim bilang isang malaking grupo na nag-aaral ng Torah? Bakit? May dahilan nun. Bakit tayo kailangan mag-connect sa katulad niyang Hudyo, Israel? Bakit? May dahilan lahat yun. At matutunan natin dahan-dahan yun. At i-guide ko sa inyo, dahan-dahan para mas maliwanagan kayo. Okay? Dahil napakahalagang maintindihan natin mabuti ano ang kahalagahan ng nitong lumang tipan na ito sa buhay natin ngayon. At dito makikita natin na binabalikan ni Yahweh Elohim yung tipan na yun. Kaya niya gustong iligtas ulit. Kasi naghihinaing na mga tao sa Ehipto. They're crying out for God's mercy. Ito yung time na wala na silang ibang pupuntahan, kaya sila talagang lumalapit ulit sa Panginoon. At dito na yung panahon na kailangan na sila, kasi naalala ulit nila, kailangan na naman namin ulit ang Diyos. Kasi nung masarap ang buhay, panahon ni Joseph, wala, happy lahat palagi, nalimutan na naman nila. Hanggang sa nagkahirap-hirap na sila, nung konting hirap, hindi pa. Nung sobrang hirap na, nung iba na yung kanilang Pharaoh, yun na, nabalikan na nila ulit. At dahil doon, nabalikan ulit ni Elohim ang tipan. Parang mag-asawa, madalas sa pag-aasawa, may dadaanan tayong problema. Sino dito yung mga mag-asawa? Diba, Job? Diba? May crisis din, diba? Sasabihin ba natin, sorry na nga kita, kasi problema lang binibigay mo sa akin. Nangyari na ba yun, Miguel? Di ba? Pero di ba madalas, maraming naghihiwalay dahil doon. Pero nakakalimutan natin, ang pag-aasawa ay isang tipan din. Minsan may mangyayari sa pag-aasawa na yon, sa relasyon na yon, pero hindi natin naaalala na yan ay isang tipan. Minsan may maliligaw sa isang relasyon. Pero kung naalala natin ang kahalagahan ng tipan,
Alam mo, ang tipan is something permanent. Permanent yan. Basta pumasok, tandaan yung mga binata pa dito at dalaga. Dahil ito, nakakalimutan na natin. Pag kayo ay nag-asawa at humarap kayo sa simbahan at nangako magiging mag-asawa, yan ay isang tipan. At ang isang tipan ay isang kontratang permanente. Kaya minsan dadaan sa buhay ng isang mag-asawa, magkakaroon ng problema. Hindi mo pwede sabihin, ay ayaw ko na, suko na ako. Pero kasi nakakalimutan natin na yun ay isang tipan. It's binding. Pag binding, nagiging isa yan, hindi mo pwedeng hatiin, iwalayin. Kahit may nangyari, kahit may magloko, yan ay isang tipan. Katulad din yan ng relasyon ni Elohim sa mga Israelita. Isang tipan na permanente. Ang nagsira lang doon sa tipan na yun ay hindi si Elohim, definitely hindi. Kundi sino? Yung mga Israelita. Nakalimot sila eh. So ngayon binabalikan ulit. At dahil dito, makikita natin na sinabi dito, ako, si Yahweh, sa verse 4, nakasulat dito, gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Canaan, ang lupang tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. So, ito ang isa sa mga pangako doon sa tipan. Kaya pag sumusunod, yun ang matatanggap. Pag hindi sumusunod, babalik na naman sila sa kanila Ehipto. At saka sinabi dito na sa verse 7, at makikilala ninyong ako si Yahweh ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap sa Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupain ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. At yun ay bibigay ko sa inyo, ako si Yahweh. Pati sa pagsulat nito, pag pinapaalala ni Elohim ang tipan, ito ay isang kasulatan na parang isang kasalan. Alam niyo ba yun? Dahil ang tipan sa pamamagitan sa gitna ng dalawang partido ay isang katulad ng isang kasalan ni Elohim at ang Israelita. So kahit na magloko ang Israelita, may araw din na papalikan nila yung tipan na yun. At anytime na bumalik sila, ready si Elohim. Kaya ang Israelita hindi mawawala sa isipan ni Elohim. Tandaan nyo. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Kristiyano ang pumalit na sa mga Hudyo. Hindi na natin kailangan ang Hudyo kasi napalitan na sila, kasi hindi sila naniniwala kay Yeshua. Mali tayo doon. Maaaral natin yan sa susunod. May mga verses na sinasabi, kahit na magpalit ang mundo, hindi mapapalitan ang Israelita. Kaya dahil dito makikita natin na paulit-ulit na nangyayari, binabalikan ni Yeshua ang tipan niya sa mga Israelita. Ano naman yan para sa atin ngayon? Bakit kailangan mamatay si Yeshua? Para sa atin yun. Para tayo ay maging bahagi nitong tipan na ito. Kaya dapat maintindihan natin itong tipan. Dahil kung hindi natin alam, bakit tayo sumasali sa mga Kristiyano? Bakit kailangan ang dugo ni Yeshua? Para saan? Para maligtas lang. Ligtas saan? Dahil kailangan tayo maging bahagi rin itong tipan. Yun yung dahilan kung bakit siya kailangan mamatay para sa atin. Sumunod, basahin natin. Exodus 14:10. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nila ang Pharaoh at ang mga Egyptyo. Kaya lumain sila kay Yahweh
Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kami pakialaman at pabayaan mo na lang kaming manatiling aligid ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa namin maging aligid kaysa mamatay dito sa ilang. Si Moses, siya yung nagdala ng mga Israelita para lumikas, para mapunta doon sa lupang pinangako. Kaso, ayan na, dumarating na ang mga Pharaoh, ang Pharaoh kasama kanyang military. Ilang chariots yun, kabayo, na malalakas. Nandun sila sa bundok pababa. Andito sila mga Israelita. Dagat na ang katabi. Saan sila pupunta? Saan? Dalawang choice lang, di ba? Masaksak sila o malunod sa dagat. Kaya nila sisisihin si Moses, ba't mo pa kami dinala dito? Parang tayo yun ngayon eh. Bakit ko kailangan i-insist na mag-aral tayo ng Torah, alamin natin ang lumang tipan? Bakit? Lagi sinasabi nila, anti-Christ na nga ako dahil sa ginagawa kong ito. Pero alam niyo lahat, hindi ako anti-Christ. Hindi ako anti-Yeshua. Alam niyo yun. Pero bakit kailangan kong ulit-ulitin? Ang hindi ganun kadali. Alam mo ba, para aralin ang Torah, tanungin niyo kay Sir, kailangan ko i-rewind ng i-rewind. Tapos notes ng notes. Kasi kailangan ko maintindihan mismo mabuti. Kailangan kong maintindihan bago kong ma-share sa inyo. Bakit kailangan gawin yun? Dahil pag hindi natin gawa, malaki ang mamimiss natin. Hindi natin naintindihan itong lumang tipan na to. Parang ganyan din yan eh. Pinipilit mo kaming dalhin dito. Ngayon saan kami? Saan kami? Pareho din yan sa mga Israelita. Maraming magtatanong sigurado ko, saan pa kami dadalhin ni Jackie? Alam ko yan, marami pang nagdaduda, maraming question. Pero maging relax lang kayo. Dahan-dahan makikita nyo rin. Marami kayong tanong, good, that's good. Ibig sabihin, dahan-dahan. Eh, kahit paano, may pumasok din. Pero yun eh, mga Israelita ngayon, nakita nila, umahabol na dito. Malalakas yan. Trained sila. Eh kami, mga tagagawa lang ng bricks. Diba? Wala pang maayos na pagkain. Tapos galing lang ako sa fasting kasi unleavened bread yung kinain ko. Eh di, diba? Nangihina pa sila kasi fasting sila bago sila umalis. Tapos ngayon, paano na kami? Dagat pa to. Ano tingin nyo? Tandaan nyo, ito yung araw na pinagdiriwang natin. Nangyari ito exactly today. Because this is a Jewish calendar today. 3,500 years. Exactly today. So, basahin natin, anong ginawa ni Moses? Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan ninyo kung paano kayo iniligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, humanapan lamang kayo. Tandaan nyo, meron ipan binigay si Elohim. Kahit anong mangyari sa buhay natin, yan pa rin ang babalik-balikan niya. Yung pangako niya, yung tipan na yun. Kaya kailangan natin maintindihan paano tayo kakapit doon sa
tipan na yon. Dahil ang buong Biblia ay tungkol sa lumang tipan ni Elohim kay Abraham. Sino naniniwala doon sa tipan na yon? Ang Hudyo, ang Muslim, at ang Kristiyano. Ang tanong, sino dito sa tatlo ngayon ang sumusunod doon sa tipan na yon? Kristiyano? Hindi. Muslim. Muslim, Chapsoy. Ang Diyos hindi. Ang Jews, yes. Judaizers, yes. According to the census, in the state ang mga Jews doon. No, we're talking about Jews that are Judaizers. Nasa Israel. Ay, sa Israel. Then yung Judaizers, they still follow the faith. Yes. Ito nga, itong nakilala natin, Yes, Baker. Ang daming asawa eh. Naligaw sa London. Nakaligaw-ligaw na siya. Pero ngayon, bumabalik ulit siya. Naligaw na. 17 restaurant niya sa London. Successful. Magaling to. Saka mo. Pero nagkaligaw-ligaw ang buhay. Parang sino yun? Ano? Wala naman 70. 69 lang. Kaya yun ang sinasabi ko, mahalaga maintindihan natin. Dahil tipan, katulad namin ni Wilson Go, marami rin kaming dinaanan. Pero tipan, binding contract. No? So, hindi natin pwede sabihin na pag may konting gusot or may gusot, May Luzon. you get out of that contract. Hindi pwede rin yun. Kaya tandaan niyo mga mag-asawa or mag-aasawa pa lang, tandaan niyo yun. Tandaan niyo yun. Kasi for sure, sasabihin ko sa inyo, maghanap man kayo ng another one, there is no perfect person. No? Okay. So, kasi tipan yun eh. Okay, covenant yan. Commitment yun. Binding yun. Tandaan natin. No? Okay. So, makikita natin dito, pareho din yan sa nangyari sa atin ngayon. Dahil tayong lahat, hindi pa natin nakikita yung kabuuan picture. Dahil meron pa tayong hinihintay. Dahil dito ay lumang tipan, makikita mo palagi pag may naliligaw, sumpa. Tapos, magbabago, manunumbalik, mapupunta doon sa pangako. Tapos, nakakalimot na naman, cycle. Pangako na napako. Oo. Tapos, nagiging cycle. Kailan matatapos itong cycle na to? Meron pang darating na bagong pan. Nasaan tayo ngayon? Nasa lumang tipan tayo or nasa bagong tipan? Yan yung malalaman nyo sa susunod na mga pag-aaral. Exciting. Exciting. Pero yun yung mahalagang maintindihan natin dahil tayo bilang Kristiyano, Kristiyano tayo, tama hindi? Tama hindi? Yes. Kristiyano tayo, nasaan tayo ngayon dito sa picture na to? At kung wala tayong bagong tipan, lumang tipan, paano ngayon? Ang lumang tipan ay binigay lamang sa mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong parte doon. Hindi na ibig sabihin dito. Kaya makikita natin, si Moses, napakahalaga ng kanyang role. Dahil kailangan niyang samahan itong mga Israelita. Dahil siya rin mismo hindi niya alam anong mangyayari eh. Hindi naman sinabi sa kanya, Elohim, pagpunta mo dyan, makita mo yung dagat, bubukas yung dagat at tumawid kayo, hindi rin niya alam yun. Hindi naman sinabi sa kanya yun eh. Hindi sinabi sa kanya, pumunta ka dyan Moses ha, pagdating mo dyan, bubukain yung dagat ha, at tumawid ka. Hindi rin niya alam yun. Pero dahil nakausap niya si Elohim, at sinabihan siya tungkol dun sa tipan. No? Alam niya na may pangakong binigay si Elohim na dadalhin sila sa lupang pinangako. Kahit anong mangyari, may darating na kalaban, may dagat, alam niya may mangyayari.
At doon siya nakatingin. Kasi kung hindi, paano na itong mga tao, plus yung tao pa na nasa paligid niya, sinisisi siya. Alam ko rin dito, ganun din. Alam ko, minsan nakakapanghina rin ng tuhod dahil alam ko hindi ganito kadali yung pag-aaral ng Torah. Alam ko, hindi yan basta papasok sa puso mo. Pero, ito pa rin katulad ni Moses, hindi rin dapat natin ipagtubaya, sabihin wag na lang. Dahil alam ko, may dahilan lahat ng bagay hanggang sa lahat tayo makatikim ng tipan at bibigay niya yun sa atin. Dahil yun yung pangako. Nakita natin dito, sinabi ni Moses tuloy, lakasan mo. Kaya mo pa sabihin yun pag ikaw ay nangangatot na rin? Pag ikaw ay takot na, hindi mo kaya sabihin nun. So siya mismo, may pananampalataya siya na may gagawin si Elohim. Kaya sinabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Kaya tandaan nyo, tayo rin ay tatawid. Tayong lahat dito, tayo ay pinili ni Elohim. Isa sa pinili ni Elohim na ganitong kalaking grupo na Kristiyano, hindi naman tayo Hudyo na nag-aaral itong Torah. At dahil doon, alam ko, meron siyang pangakong ibibigay sa atin. At dahil doon, kailangan lang natin makita itong pangako na to, may daraan at daraan na mga pagsubok. Pero alam natin, yung pangakong yun, hindi niya babaguhin. Ibibigay niya sa atin. Kaya sinabi dito ni Moses, katulad ng sasabihin ko rin sa inyong lahat, na huwag tayong matakot. Dahil hindi ganun kadali, dahil sasabihin ay, maraming sasabihin, ano ka ba? Lumang tipan? Mga naniniwala sa lumang tipan, Hudyo na bata tayo. Ang sasabihin ko lang, huwag tayong matakot. Dahil merong pangako, kaligtasan ang ating Elohim. Sumunod, basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon mo sila lilipunin ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Pharaoh, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Pharaoh at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Egyptyo, yan na ako si Yahweh. Ngayon lang sinabi ni Elohim kay Moses tungkol sa itapat mo sa dagat ang tungkod at pupuka. Ngayon lang niya. Ibig sabihin, sa paglalakad natin, sa pagsunod sa Kanya, kailangan day by day. Yan ang pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi niya sasabihin sa'yo, alam mo, Elizabeth, pag pumunta ka dito, ito mangyayari sa'yo. Pagtapos pumunta ka dito, tapos pumunta ka dito, ito maano mo, ito sasabihin mo, at ito mangyayari, at hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Lahat, day by day. At dahil nakita natin dito kung paano sinamahan ni Elohim si Moses. Bawat hakbang nandoon si Elohim para sabihan siya kung ano yung dapat niya gawin. Next. Ang anghel ng Diyos
na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpapahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa paligid ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Amazing, di ba? Kung titignan nyo. At hindi lang ito sa buhay ng mga Israelita, pati na rin yan sa buhay natin. Katulad ng nangyari itong project, malaking project, hindi natin nakuha. Kung titingnan mo, anong mensahe ni Elohim para sa atin? Bakit hindi natin nakuha din yung project? Meron din dahilan yun. No? Ang sa akin, ang dahilan doon is dahil pag kinuha natin, hindi tayo makakapagsapat dahil sa sobrang minamadali yung project. So at the end, ang mas mahalaga is makapag-celebrate tayo ng Sabat kasabay si Elohim. At alam ko na may mas malaki siyang ibibigay din sa atin. Hindi niya tayo rin papabayaan. Ngayon, di natin alam ano yung bukas. Pero ito yung hindi niya bibigay sa atin ngayon dahil meron siyang dahilan na hindi natin nakikita. Pero tinatanggap natin na maluwag at alam natin may mas magandang ibibigay. Ito yung sinasabing day by day. Na dapat tayo lumakad na mayroong pananampalataya doon sa kanyang pangako ayon sa kanyang tipan. Verse 21, basahin natin. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinainit ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nalikaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang kader. Inabot sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng Pero na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo na magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo ay kinulo ni Yahweh mula sa haliling apoy at ulap. Napapaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makakahabol ng patuloy. Kaya sinabi nila, umalis na tayo dito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Napakaganda kung hindi na tayo ang gumagalaw kundi si Elohim para makita rin ng kalaban na hindi nila rin tayo pwede lumugin. At dito katulad sa mga nangyari. Nakita mo na nung nilagay ni Moses ang tungkod sa ibabaw ng dagat, may malakas na hangin mula sa silangan, from the east. Palagi pag meron yung picture na yan from the east, yan yung ibig sabihin na yung parang katulad ng salita ni Elohim ay galing din sa silangan. So, makikita natin na yung pag-aaral din natin ng Torah, meron din niyang kalakasan para sa ating buhay, para maging tagapagbukas ng daan para sa atin. Dapat makita rin natin yun. At makita natin na doon sa itatawid nila, alam mo, na meron siya sa loob ng dagat, meron siya doon sa parteng yun, may mataas siya na parang bundok sa ilalim ng dagat. At nung nag-split yung dagat, nag-split siya, kaya mong lakarin yung lupang yun. At doon tumawid ang mga Israelita. At ang pagtawid nila sa kapila, ayon sa maraming eksperto ngayon, ay actually ang Saudi Arabia. Kaya ang sinasabi nila, na ang Mount Sinai, totoong Mount Sinai actually ay nasa Saudi Arabia. At ngayon makikita, pero hindi pwede basta-basta pumunta doon dahil secured place yun. Dahil pag nalaman na yan ang totoong Mount Sinai, yan yung magbe-verify din na totoo ang Biblia. Susunod, basahin natin.
Hinapon sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Pharaoh na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubugang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa halihing apoy at ulap. Napabaon